Okay class, good evening. So sagutan natin to. Part na ito ng theory of structures, yung pagkuha ng reaction. Pwede mo na rin ito ihalin tulad sa mga 3-hinge arc kasi halos same lang naman din yung principle. Medyo hindi nga lang naka-curve yung frame natin pero ganun pa rin naman talaga ito. So ayan, the side of the building in figure 2-33A is subjected to a wind loading that creates a uniform normal pressure of 15 kPa on the windward side and a suction pressure of 5 kPa on the leeward side. Determine the horizontal and vertical components of reaction at the pin connections A, B, and C of the supporting gable arch. So, ayan. Isa-isay natin. Malinaw na sinabi ng problem na normal pressure. So, ibig sabihin ko, normal pressure pala yan. Perpendicular yan, natatama yung pressure natin dun sa frame natin. So, ayan kasi normal nga yung sinabi. Isa pa, sinabi dito yung 15 kPa on the windward tapos 5 kPa sa leeward. So ano naman ba yung windward tsaka leeward? So assuming na ito yung hangin natin, kapag sinabing windward, so ito yung side ng frames natin na tinatamaan directly ng hangin. So ano ba yun? Diba ito yon yung part na to? So yan yung sinasabi na windward side. Kung anong side yung directly na tinatamaan ng hangin. So yung leeward side naman natin na ito, kasi siya yung side naman na hindi directly tinatamaan ng hangin. So, yun yung difference ng leeward tsaka ng windward. Tapos, napapansin mo, ang ibinigay sa atin ay wind pressure, which is normal pressure. Ibig sabihin, para ma-convert natin sa distributed load dito, kailangan natin i-multiply sa tributary width niya. So, gagamitan natin ng principle ng tributary width. So, binigay naman dito yung tributary width ng frame ABC natin, which is 2 meters sa likod, 2 meters sa harap. So, may apply natin. Then, multiply lang natin sa total of 4. Multiply lang natin sa 4 yung pressure, magiging distributed load na. So, for dito, sa part na to, edi magiging 15 times 4, edi 60 lang yon, kilonewtons per meter. Tapos, ito naman, ganun pa rin kasi windward side naman yan. Tapos sa leeward naman, 5 times 4 is 20. So, yung ito, tsaka yung ito, pares leeward yan. So, magiging parehong 20 kilonewtons per meter. Tapos, para hindi matagal, yung maging video na to, ang ginawa ko na rin, kinompute ko na rin kanina, yung distributed loads sila, i-convert ko into concentrated loads. Again, since uniformly distributed loads itong mga to, mag-a-act lang naman ito lahat, syempre, sa gitna nung loads natin. So, 60 times 3 meters, ito ay binigay naman yung mga dimension. 60 times 3 is 180, ito yon. Tapos, 20 times 3, so 60 kilonewtons. Tapos, 20 times 3 square root of 2, magiging 60 square root of 2 yan. Tapos, ito rin, 60 times 3 square root of 2, magiging 254.5584. So, ayan, meron na tayong mga equivalent point load, so pwede natin simulan yung pagbo-moment. Again, ang static sa theory, syempre maraming way ng pagsosolve. Pwede mauna yung left side, tas right side. Pwede ka mag-cut, depende sa trip nung nagsosolve kung paano niyang sosolve yung specific na problem. So, if ever lang na magkaroon kayo na ibang solution dito sa type ng solution ko, take note na possible naman talaga yun. Hindi isang solution ng theory. So, depende sa trip. Ayan class, tulad dito, ang inuna ko dito ay nag-moment muna ako sa A para lumitaw si CY, considering whole diagram. By the way, ito lang naman yung part na mahaba, so pinili ko na isolve na lang muna ito para hindi masyado mahaba nga yung kalabasan ng video, tsaka nakakapagod na rin kasi. Ayan class, so summation moment about A is equal to 0. Then, inassume ko na si CY natin, si CY natin ay upward, tapos si AY natin ay upward, tapos si CX at si AX ay leftward naman, edi moment tayo sa A. Moment tayo sa A, CY multiplied by distance 6, so ito yon, plus 60 square root of 2. Ito, kasi ang counterclockwise direction lang naman dyan ay si CY, tapos yung vertical component itong force na to. So, CY times 6 plus 60 square root of 2 multiplied by sine 45. By the way, 45 degrees ito kasi mapapansin mo, 3 yung vertical, 3 horizontal yan. So, sine, 45 degrees, ibig sabihin yun. So, ayan, 60 square root of 2, sine 45. With respect sa A, ang vertical component ito ay may distance na mula dito hanggang dito ay 3 meters. Yung kalahati pa nitong 3 meters pa ulit. So, 4.5. So, ayan. Equal sa 60. Ang distance niya ay 1.5 mula kay A.
Tapos 180, distance din niya 1.5 kasi magka-level sila ni 60, plus yung horizontal component ito, so 60 square root of 2, kaya lang horizontal lang, so cosine 45. Ang moment arm niyan, syempre, mula dyan papunta rito, so 3 plus 1.5. So magiging 4.5. Tapos plus 254.5584 cosine 45 times 45 times 4.5, ito yon. So, yung horizontal component ito, kasi cosine ginamit ko, tapos ang distance ito, papunta rito, syempre kung ito ay 3 meters, ito ay 1.5 meters, kasi gitna ng 3. So, ayun. Tapos, plus 254.5584, yung vertical component naman niya, ang distance syempre, nito, hanggang dito, gitna ng 3 din. So, 1.5 lang din. So, ayan. Ang ginawa ko dito, pinag-i-store ko sila. Mas sa magandang kahaba na solution. So, mas maganda na nag-i-store tayo para madaling balikan kung saan tayo nagkamali na part lang. Kung if ever lang na matypo ka para hindi hassle. So, ayan. 270, 90. Pag kinompute din natin, yung equation natin na yan, ang lalabas sa CY natin is 240 kilonewtons. So, marami na namang pwedeng mangyari dito. Pwede mong computein muna yung AY, summation force vertical, tapos take mo yung whole diagram. O kaya naman, i-cut mo na para lumitaw na agad si CX. So, siguro ako, computing ko na rin muna agad si CX. So, paano gagawin naman doon pag ganon? Kakopy ko lang ito. Tapos, i-take ko lang, kung CX lang pakay ko, i-take ko lang yung left side ng equation natin. Right side ng equation natin. So, ayan. Ikabit ko lang ulit dito si point B. Ito si point B natin. Okay. Summation moment at point B. So, nag-cut tayo. So, may lilitaw na vertical at horizontal din dito kay point B. I-take ko ito as downward force. Tapos, ito naman ay leftward din. Ayan. Summation moment about B is equal to 0. By the way, pwede ito kasi kung naka-equilibrium yung buo, tandaan na naka-equilibrium din yung portion. So, considering right cut, so pinutol natin sa point B, ang kinonsider natin yung right cut para lumitaw si CX. Ayan, so take tayo ng moment. Ang counterclockwise natin dito ay si CY, tapos si 60, tapos yung horizontal tsaka vertical component ng 60 square root of 2. Ang nag-iisang clockwise natin dito ay si CX. So, CX multiplied by 6 meters equals si CY natin multiplied by 3 meters plus 60 multiplied by distance niya is 3 plus 1.5. So, 4.5 plus 60 square root of 2 cosine 45 times 1.5 plus 60 square root of 2 sine ng 45 times 1.5 din. So, isang pang horizontal, isang pang vertical. Sir, di po ba sabi naman sa problem ay perpendicular po or normal pressure po ito? So, ibig sabihin, itong point load na to, ito. Yung equivalent point load na yan ay perpendicular sa frame na to. So, ibig sabihin po, madali namang computein itong distance na to. Kasi ang kailangan lang naman sa moment, diba, yung point load tapos perpendicular distance. So, okay lang din yon. So, ito, yung part na to, ay pwede nating i-take as ganito na lang. Burahin ko ha. So, pwede nyo naman i-post, pwede nyo balikan kung talaga equivalent ito. Magiging 60 plus 60 square root of 2, yung equivalent point load ng distributed load natin, multiplied by, so, gitna ng 3 square root of 2. 3 square root of 2 divided by 2, magiging 2.1213. So, ayan na. So, isa, dalawa, tatlo, apat na forces lang involved sa equation natin. Ayan, check natin. So, kompleto naman. Masasolve na natin yung si CX. CX is equal to, yung CY natin is 240 times 3 plus 60 times 4.5 plus 60 square root of 2 times 2.1213.
So, ayan. Divide natin sa 6. Ang lalabas natin ay 195 kilonewtons. So, ayan, lumabas na. Ang total talaga lalabas yan is 194.9997. So, approximately 195 na talaga yon. So, ayan. Meron na tayong CX, meron na tayong CY. So, sulitin na natin yung pagkakadrawing natin na to. Computin na rin natin si BY at si BX. E de, summation FY lang tayo is equal to 0. Considering right ulit. Considering right cut. So, CY, magiging BY pala is equal to CY plus 60 square root of 2 sine ng 45 degrees. So, BY natin, BY is equal to magiging 240 plus 60 square root of 2 sine ng 45. Ito ay equal sa 300 kilonewtons. So, for summation fx naman, summation fx is equal to 0. Considering left cut ulit, left cut, left naman tuloy. Right cut, considering right cut, so, makita natin na magiging CX plus BX is equal to 60 plus 60 square root of 2 cosine ng 45. So, BX is equal to 60 plus 60 square root of 2 cosine of 45 minus yung CX natin is 195. So, negative 75. Negative 75. So, gagawin ko lang positive 75 kilonewtons. Kaya lang, magiging papunta na ito sa kanan. So, ito, di ba, yung assumption ko kasi, pakaliwa yung BX natin, since negative yung lumabas, ibig sabihin, ang correct na direction niya, pa kanan. So, yung ganun lang natin itinitake yun. So, BY, ito yung BX natin. So, solve na naman natin si AX tsaka si AY. So, pwede mo ulitin yung ganong procedure, pero pwede ka naman din mag-take na lang ng summation force vertical and horizontal sa kabuuan ng figure natin para masolve na lang natin yung nawawala pang value na si AX tsaka si AY. Ayan. So, summation Fy is equal to 0. Considering whole naman, considering whole diagram, whole figure. So, ayan. CY plus AY is equal to, yun pa pala, may horizontal, may vertical component pa pala na upward yung yung 60 square root of 2 plus 60 square root of 2 sine ng 45 is equal to 254.5584 sine ng 45 degrees. So, AY natin ay equal sa magiging 254.5584 sine ng 45 degrees minus yung AY natin is 240 ba yung kanina? Ayun, 240 minus 60 square root of 2 sine ng 45. So, lilitaw sa atin is AY natin is negative 120. So, magiging gagawin ko lang positive 120 kilonewtons. Kaya lang, downward pala dapat. Kasi ang assumption ko rito, upward yung AY natin. Kaya lang, madidiscover natin na negative yung lalabas sa sagot. Ibig sabihin, mali yung assumption. So, ayan. AY natin is 120 kilonewtons downward. Then, take naman tayo ng summation force horizontal is equal to 0. Considering whole figure ulit. Considering whole figure. So, magiging CY tsaka CX natin. Magiging CX plus AX is equal to 180 plus 60 plus 60 square root of 2 cosine ng 45 degrees plus 254.5584
cosine ng 45 degrees. So, ayan, si AX natin. AX is equal to 180 plus 60 plus 60 square root ng 2 cosine 45 plus 254.5584 cosine ng 45 minus yung AX na nakompute natin kanina, CX na nakompute natin kanina, 195. So, magiging 284.9985. So, roughly 285 kilonewtons. Tapos, papunta talaga siya sa kaliwa. So, tama. Positive value. Ayan, class. So, nasolve natin si AX, si AY, si BX, si BY, si CX, si CY. Ayun na namin naharap ng problem. So, ayan. Tapos na tayo.